216, ginantay ni Victoria si Michael. Nangako si Victoria kay Michael na wala siyang itatago sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na sasabihin niya kay Michael ang lahat. She had been keeping mum that Arnold has a crush on her, pero hindi niya ito sinasadyang itago kay Michael. Ayaw lang niyang magalit pa siya. Napakaraming lalaki ang humahanga kay Victoria, at ang mga lalaking nakapaligid sa kanya, maging matagumpay man ito o hindi, ay talagang lahat ay umiibig sa kanya. Kung sasabihin ni Victoria kay Michael ang tungkol sa bawat lalaking may crush sa kanya, araw-araw siyang maiinis. Kaya naman, hindi kailanman binanggit ni Victoria na gusto siya ni Arnold. Gayunpaman, dahil napansin ito ni Michael at nagkusa na magtanong tungkol dito, natural na hindi ito itatanggi ni Victoria. Kung ito ay isang mapagkunwari na babae tulad ni Ivy, malamang nasasabihin niya, "Oh, honey, paano ito magiging posible? Nag-o-overthink ka. Ordinaryong kasamahan lang kami." Mataimtim na ipinaliwanag ni Victoria kay Michael, nagtapat nga siya ng pagmamahal niya sa akin noon, pero tinanggihan ko siya ng diretso at sinabi sa kanya na imposible sa pagitan namin. Ayaw ko rin siyang makatrabaho, pero ilang taon na siya sa Perry Express, kaya veterano na siya. Bagamat ako na ngayon ang presidente, natatakot ako na hindi ko siya basta-basta masibak. Honey, hindi ka ba comfortable sa pagpunta ko sa isang business trip kasama si Arnold? Tumawa si Michael at hinaplos ang buhok ni Victoria. Siyempre hindi. Nagtitiwala ako sa'yo. Parang hindi ko pa nakita ang matandang iyon, si Arnold. Matanda na siya at nakakahiya. Kung gusto mo talagang makipag-date sa isang mas matandang lalaki, mas pipiliin mo si Russell at hindi si Arnold. Tanging ang mga lalaking tulad ni Russell ang makakapagparamdam kay Michael ng pananakot. Si Arnold ay hindi karapat-dapat. Sinusubukan din ni Russell na ituloy muli si Victoria, ngunit si Arnold ay hindi katugma sa kanya sa anumang paraan. Kaya, kung gusto ni Victoria na makipag-date sa isang matandang may mataas na estado at pera, si Russell ang pipiliin niya at hindi si Arnold. Ngumiti din si Victoria at sinabing, "Salamat sa pagtitiwala sa akin, honey. Ang pinakamahalagang bagay sa isang relasyon ay ang pagtitiwala, lalo na para sa mga mag-asawa na madalas nahiwalay sa isa't isa." Siyempre, hindi maikakaila na maraming mag-asawa ang haharap sa problema kapag nasa long-distance relationship sila. Sa makatuwid, ang isang makatwirang antas ng pagbabantay ay kailangan pa rin. Kaya lang, lumipas ang 2 araw. Sa hapong ito, sinasanay ni Michael ang isang grupo ng mga batang babae mula sa Albania sa isang gusali ng opisina. Ang Albania ay isang maliit na bansa sa Europa. Maraming magagandang babae sa bansang ito, at lahat sila ay may mahabang binti. Ang ilan sa kanila ay gumagamit pa rin ng iPhone 4, at ang ilan ay nalaman pa ang pagkakaroon ng TikTok pagkatapos lamang dumating sa US. Magaganda sila, ngunit marami ang walang sapat na kondisyon sa pamumuhay. Hindi sila materyalistiko at handang magpakasal sa mga lalaking walang pangalan. Hindi tulad ng maraming kababaihan sa US, hindi nila aasahan na ang isang lalaki ay nagmamay-ari ng kotse at bahay bago hilingin ang kanilang kamay sa kasal. Habang pinangangasiwaan ni Michael ang training, bigla siyang nakatanggap ng text message. Ito ay mula sa numero ng isang estranghero. Nabasa nito. "Ikaw ang boyfriend ni Victoria Clark, ang presidente ng Perry Express, di ba? Hehe, ngayon ko lang nakita ang girlfriend mo na nagche-check-in sa isang kwarto kasama ang ibang lalaki. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tawagan si Victoria Clark." Matapos basahin ni Michael ang text message ay agad siyang nadismaya. Damn it, sinong bastos ang nagpadala nito? Baka si Caden Huxley. Hindi maniniwala si Michael sa nilalaman sa text message, ngunit hindi niya natatanda ang nakasakit ng sinuman sa New York City. Ngayon, 2 na lang ang lalaking naiinggit at sama ng loob kay Michael. Ang isa ay si Caden, at ang isa ay si Russell. Bilang isang multi-billionaire na nasa edad 50s, hinding-hindi gagawa si Russell ng ganoong bagay na parang bata. Malamang na si Caden iyon, ngunit nangako si Caden na pansamantalang makikipagpayapaan kay Michael at hindi na siya guluhin ni Victoria. Ginagawa ba ito ni Caden Huxley upang magalit sa akin dahil ang Breezy Express ay labis na pinigilan ng Perry Express kamakailan lamang? Posible, pero base sa pagkakaintindi ni Michael kay Caden, pakiramdam niya ay hindi ito gagawin ni Caden. Kung hindi dahil sa kanilang dalawa, baka tumpak ang impormasyong ito.
Oras ng opisina noon. Unang nagpadala ng text si Michael kay Victoria. Anong ginagawa mo? Nasa LA pa si Victoria. Noong nag-video call silang dalawa kahapon, sinabi niyang may 2 araw pa bago siya makabalik. 5 minuto na ang lumipas pero wala pa ring reply. Medyo nababalisa na si Michael. Walang lalaking mananatiling kalmado pagkatapos makatanggap ng ganoong text. Lumipas ang 10 minuto, hindi pa rin sumasagot si Victoria. Nagpanik si Michael. Hindi niya napigilan at nakaramdam siya ng matinding pagnanasang tumawag para kumpirmahin. Hindi kaagad siya na video call ni Michael dahil nasa office hours pa iyon, baka magmukha siyang bastos kung nasa kalagitnaan siya ng meeting sa isang napakahalagang business partner. Ilang beses tumunog ang telepono, at sa wakas ay sinagot ni Victoria. Tuwang-tuwa si Michael. Hanggat sinagot ni Victoria ang telepono, ito ay magpapatunay na ang nilalaman ng text message ay hindi totoo. Hello? Honey? Anong problema? Hingal na hingal si Victoria habang nagsasalita. Agad na nagkaroon ng masamang kutob si Michael. Maaaring ito ay, "Oh, Victoria, anong ginagawa mo? Bakit humihingal ka ng malakas?" Tanong ni Michael. Sumagot si Victoria, "Oh, tumatakbo ako sa treadmill ng napakabilis." Itinapat ni Michael ang telepono sa kanyang tenga at pinakinggan ng mabuti ang ingay sa background sa kabilang linya. May medyo maindayog na ingay, ngunit mahirap sabihin kung narinig ang kanyang mga yabag habang tumatakbo siya. Alam ni Michael na si Victoria ay isang fitness lover. Siya ay isang 30 taong gulang na babae, at imposible para sa kanya na mapanatili ang gayong magandang figure ng hindi regular na nag-eehersisyo. Simula nang makipag-date siya kay Michael, naging regular na ang pag-eehersisyo ni Victoria. "Ay, ayos lang ako. Tinawag lang kita kasi miss na kita. Ituloy mo ang iyong pagtakbo. Mag-chat tayo mamayang gabi." Sa wakas ay gumaan ang loob ni Michael. Pero, nang ibababa na niya ang telepono, narinig niya ang biglaang sigaw ni Victoria sa kabilang linya. Ulalas ni Victoria, "Arnold Decker, ano ang ginagawa mo? Kamusta?" "Victoria, anong nangyari?" Mabilis na tanong ni Michael. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tawag ay biglang na-disconnecta. Nakabit siya. Bakit? Ang mukha ni Michael ay namutla at nagtatampo dahil mayroon siyang masamang kutob. Si Victoria at Arnold ba talaga? Mukhang walang sense yun. Bakit gagawin iyon ni Victoria? Si Arnold ay mas mababa kay Russell sa bawat aspeto. Gusto man ni Victoria na iwan si Michael para sa isang mas matanda at mature na lalaki, si Russell ang dapat niyang piliin. Sa sandaling ito, biglang nag-text si Ivy kay Michael. "Michael, anong ginagawa mo ngayon? Balita ko may business trip si Victoria, ha? Gusto mo bang uminom ng kape?" Nang makita ni Michael ang pangalan ni Ivy, natakot siya. "Pwede bang?" Na sinabi ni Ivy kay Victoria ang nangyari sa amin noong gabing iyon, kaya naghiganti sa akin si Victoria. Kabanata 217, Pag-alam sa katotohanan. Hindi akalain ni Michael na lolokohin siya ni Victoria kay Arnold noong una. Gayunpaman, ang pag-iisip ng maling ginawa niya sa kanya noong nakaraan ay medyo nakaramdam siya ng pagkakasala. Likas sa tao ang maging mapaghiganti at mapaghiganti. Sina Michael at Ivy ay hindi sinasadyang naghalikan noon dahil gusto ni Ivy na maghiganti kay Kayden. Kung talagang sinabi ni Ivy kay Victoria ang tungkol dito, baka hindi makipaghiwalay si Victoria kay Michael, pero siguradong magagalit siya. Sa isang saglit na galit, kasabay ng walang humpay na panggigipit kay Arnold, baka maghiganti talaga si Victoria kay Michael. Lumubog ang puso ni Michael, at labis siyang nalungkot. Kung alam niya lang sana, naging tapat siya kay Victoria at inamin niya ang pagkakamali niya. Kung si Victoria ay sumiping kay Arnold para maghiganti kay Michael, hindi niya malalaman kung paano ipagpapatuloy ang pakikipagrelasyon dito. Balisa talaga si Michael, kaya dali-dali niyang tinawagan si Victoria. Paumanhin, ang numero na iyong nadial ay kasalukuyang hindi magagamit. Hindi makalusot ang tawag. Malayo si Victoria sa LA, kaya walang paraan para magpakita si Michael sa harapan niya ngayon. Sasakay man siya ng eroplano doon ngayon, tapos na ang lahat sa oras na umabot siya kung talagang gusto ni Victoria na gawin ang gawa kasama si Arnold. Hinampis ni Michael ang pader sa sobrang sama ng loob. Talagang kinasusuklaman niya ang pakiramdam na walang kapangyarihan. Naalala niya tuloy ang tunog ni Victoria sa phone call nila kanina.
Habang pinag-iisipan niya, parang voice recording ni Ivy at Tyler, na email sa kanya noon. Baka ipagtaksilan na naman ako ng girlfriend ko. Hindi, kailangan kong malaman ang totoo. Kung hindi niya nalaman ang totoo ngayon, baka hindi na talaga siya maniniwala kay Victoria kapag bumalik ito at nagpaliwanag sa kanya. Kapag nagkaroon na sila ng pagdududa, mahihirapang magtagal ang kanilang relasyon. Kaya naman, agad na tinawagan ni Michael si Butler Frank at nagtanong, Butler Frank, mayroon bang malakas na koneksyon ang pamilya natin sa LA? Ngumiti si Butler Frank at sinabing, syempre ginagawa namin. Mr. Michael, ano ang gusto mong gawin? Huwag magatubiling ipaalam sa akin, at tutulungan kitang mag-ayos. Gustong malaman ni Michael kung ano ang ginagawa ni Victoria sa sandaling ito. Gumagawa lang ng ligaw na hula si Michael tungkol sa panloloko sa kanya ni Victoria kay Arnold. Pakiramdam niya ay dapat pa rin niyang piliin na magtiwala sa kanyang kasintahan bago kumpirmahin ang anuman. Kung pinagkakatiwalaan niya siya, dapat siyang maniwala na tumatakbo nga siya sa gilingang pinepedalan. Kung ganoon, sa sandaling ito, dapat nasa gym si Victoria sa ikalimang palapag ng Grand Hyatt Hotel sa LA. Sabi ni Michael, gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa gym sa ikalimang palapag ng Grand Hyatt Hotel sa LA ngayon. Mas maganda kung pwede mo akong padalhan ng video. Roger. Makalipas ang 5 minuto. Biglang nabasag ang salamin ng gym sa ikalimang palapag ng Grand Hyatt Hotel sa LA. Bang! Ah! Maraming tao na nag-eehersisyo ang nataranta at nagsisigawan dahil nalilito sila sa kanilang gagawin. Pagkatapos, isang Falcon 8 drone na nagkakahalaga ng humigit kumulang $40,000 ang lumipad mula sa butas sa bintana. Nilagyan ng drone ng Panasonic Lumix camera na partikular para sa pag-record ng video, pati na rin ang FLIRTA U2640 thermal camera. Mabagal na lumipad ang drone para kunan ang lahat ng tao na nasa sahig na ito. Sa sandaling ito, makikita ni Michael ang mga larawang nakunan ng drone sa real time. Sa kanyang cellphone, nakita ni Michael na nasa tabi ng treadmill si Victoria, nakasuot ng masikip na kasuotang pang-sports na nagpatingkad sa kanyang napakahusay na figure. Nakabihis na siya ng buo. Nasa tabi rin niya si Arnold at nakasuot ng Nike sportswear. Dahil sa biglaang pagkabasag ng salamin at pagdating ng drone, natakot siya kaya napasquat siya sa isang sulok. Okay, pwede ka nang umalis. Sabi ni Michael sa lalaki sa LA, na hindi pa nakikilala. Oo, Mr. Michael. Matapos sumagot ang tao, mabilis na umatras ang drone. Sa Grand Hyatt Hotel, dahan-daang naglakad si Arnold mula sa kanto matapos makitang lumipad na ang drone. Nagmura siya, ang bastos na hotel na ito ay may napakasamang seguridad. Magsasampa ako ng reklamo. Victoria, okay ka lang. Hinawakan ni Arnold ang braso ni Victoria para ipakita ang kanyang pag-aalala. Tinulak ni Victoria si Arnold at sinabing, salamat sa pag-aalala mo. Hanggat hindi mo ako sinasadya, I think I'll be fine. Talagang tumatakbo si Victoria sa treadmill habang kausap si Michael sa telepono kanina lang. Biglang sumugod si Arnold sa kanya habang ginagawa niya iyon dahilan para mapasigaw siya. Kaagad pagkatapos, naputol ang signal dito. Tiningnan ni Victoria ang kanyang cellphone na tila na ibalik na ang signal kaya agad niyang tinawagan si Michael. Mabilis na sinagot ni Michael ang telepono. Hoy, darling? Nakangiting sabi ni Michael, na sobrang saya dahil kinumpirma niya na hindi siya niloko ni Victoria. Ang lahat ay isang maling alarma. Ang huling 10 minuto o higit pa ay parang isang taon para kay Michael. Dahilan, mahal na mahal talaga ni Michael si Victoria, at nasa honeymoon period na sila ng kanilang relasyon. Kung talagang pinili ni Victoria na maghiganti sa kanya minsan, hindi alam ni Michael ang gagawin. Hindi na niya kayang makipaghiwalay na lang dito nang hindi naapektuhan. Sabi ni Victoria, Michael, mahina ang signal kanina, at naputol ang tawag. Hindi mo naman hinayaang tumakbo ang imahinasyon mo ngayon lang di ba? Sabi ni Michael, hindi naman. Ano kaya ang naisip ko? Hindi naman siguro kita na pagkamala ni Arnold, di ba? Gayunpaman, sa tingin ko ay may mga disenyo si Arnold sa iyo at may masamang intensyon. Mag-iingat ka kapag kasama mo siya at huwag kang iinom ng anumang ibibigay niya sa iyo. Oo, alam ko. Mag-ingat ka kapag kasama mo siya. Pagkababa ng telepono, nagsimula ang galit ni Michael. Damn it! How dare you fool me?
Agad na ipinadala ni Michael ang numero na kanyang na-text kay Pablo. Tulungan mo akong malaman ang may-ari ng numerong ito, at kapag nagawa mo na, hulihin siya. Mabilis na sumagot si Pablo, oo. Ito ay isang numero ng New York. Sa ngayon, ang personal na impormasyon, kabilang ang isang wastong ID at biometrics, ay sapilitin para sa pagbili o pag-activate ng SIM card. Kaya, hindi nagtagal ay nahanap ni Pablo kung sino ang taong iyon. Alas 8:30 ng gabi. Sa isang abandonadong pabrika sa suburb ng New York City. Si Michael ay nagmaneho doon sa Victoria's Porsche. Ginoo. Michael. Ginoo. Michael. Sunod-sunod na binati ni Pablo at ng kanyang mga kampan si Michael. Nasaan na siya? Malamig na tanong ni Michael. Sa loob, sagot ni Pablo. Pumasok si Michael upang tingnan, napagtanto lamang na pamilyar ang mukha nito. Si Tim, ang batang tsuper na dating nagtatrabaho kay Victoria. Ang pag-iisip ng kanyang hindi pagkakaunawaan kay Victoria at ang mga imahe sa kanyang isip kapag hinayaan niya ang kanyang imahinasyon ay lumipad sa galit. Smack! Bang! Lumapit si Michael at sinampal si Tim bago muling sinipa. Nagsuka ng dugo si Tim at lumuhad sa lupa para humingi ng awa. Sir! Sir! Huwag mo akong patulan. Ewan ko sa'yo, dapat may hindi pagkakaintindihan. Please make things clear, baka maling tao ang tamaan mo. Kabanata 218, ang kasalanan, Arnold. Isang beses lang nagkita sina Tim at Michael, and strictly speaking, sa malayo lang sila nagkita. Hindi pa opisyal na ipinakilala ni Victoria ang dalawa sa isa't isa. Bukod dito, labis na natakot si Tim sa dominanteng at kahangahangang aura ni Michael kaya hindi niya nakilala na siya ang nobyo ni Victoria. Malamig na yumuko si Michael, hinawakan si Tim sa kwelyo, at nagtanong, nahanap mo ang numero ng cellphone ko, pero hindi mo man lang alam kung ano ang hitsura ko. Numero ng cellphone. Naisip ni Tim sa kanyang sarili, kailan pa ako nag-imbestiga sa kanyang numero. Biglang tumingin si Tim kay Michael nang may takot at nagtanong, ikaw ba ang magandang batang lalaki na inilalaan ni Victoria? Smack! Sa pagkakataong ito, bago pa man kumilos si Michael, mabilis na lumapit si Pablo at binigyan ng sampal si Tim dahil sa pang-iinsulto kay Michael. Punk! Baka pagod ka na sa buhay. How dare you address Mr. Michael that way? Sinigawan ni Pablo si Tim na may pamatay na aura sa mukha. Si Tim naman, sa sobrang takot ay naiihi sa pantalon. Noon lang niya napagtanto na si Michael ay hindi isang magandang bata kundi isang boss-level figure. Pasensya na po, Ginoong Michael. Hindi ko alam na big shot ka pala. Kung alam ko lang na napakalakas mo, hindi ako maglalakas loob na asarin ka. Duwag si Tim, at mabilis siyang lumuhad para humingi ng tawad kay Michael. Tumingin sa kanya si Michael at nagtanong, base sa sinabi mo kung hindi ako big shot at kung wala akong kasamang grupong ito ngayon, naglakas loob ka na bang asarin ako? Bang! Tinipa ulit siya ni Michael. Ikaw ay isang hamak na nananakot sa mahihina at natatakot sa malakas. Sa panahon ngayon, marami na ang mga hamak na tulad ni Tim sa lipunang ito na madalas nang aapi sa mahihina at natatakot sa malalakas. Tinadya nilang kulitin at itakwil ang mga inaakala nilang passovers. Kapag nalaman nila na ang kanilang mga biktima ay sinusuportahan ng mga maimpluwensyang tao, sila ay nagmamadaling sumipsip sa kanila. Labis na hinamak ni Michael ang gayong mga tao. Maaaring kahit papaano ay may paggalang si Michael kay Tim kung lumaban siya kay Michael dahil sa puot. Si Tim ay isang duwag na mahina. Sabihin mo sa akin, bakit mo ipinadala sa akin ang mensaheng iyon? Malungkot na tanong ni Michael. Mabilis na inilipat ni Pablo ang isang upuan para mauupuan ni Michael, at marahas niyang sinabi kay Tim, Punk, sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo. Kung magsisinungaling ka tungkol sa anumang bagay, sisiguraduhin kung hindi mo makikita ang araw bukas. Lumuhad sa harap ni Michael, sinabi ni Tim, oo, sasabihin ko sa iyo. 2 araw na ang nakalipas. 2 araw ang nakalipas, sa opisina ni Victoria sa Perry Express. Biglang tinulak ni Tim ang pinto at pumasok. Sinigawan niya si Victoria, Victoria Clark, bakit mo ako pinaalis? Sa anong dahilan mo ako pinapaalis? Ang driver, si Tim, ay napaka-agresibo at hindi kapani-paniwalang puno ng angst dahil siya ay natanggal sa trabaho. Sa kabilang banda, si Victoria ay nanatiling nakaupo na may dominanteng aura, hindi nalilito ni Katie Ting.
Kumpiyansa siya na kahit kumilos si Tim, kaya niyang talunin ito sa lupa sa loob ng 3 galaw. Dahil masyado kang nagsasalita. Tinitigan ng diretso ni Victoria si Tim at walang kwentang sinabi. Sa katunayan, siya ay itinuturing na medyo magalang, at ang kanyang pagiging magalang ay dahil lamang sa kamag-anak ni Arnold si Tim. Kaya naman, handa siyang sabihin iyon sa kanya. Gusto niyang ipaalam sa kanya ang dahilan para matutunan man lang nitong maging mas matalino at hindi inisin ang amo kapag nagtatrabaho ito sa hinaharap. Kung sino pa man siya, hindi magsasawang ipaliwanag ni Victoria ang dahilan ng pagkakatanggal niya sa mga empleyadong tinanggal niya. Samantala, si Tim ay nakakaramdam pa rin ng matinding galit. Suwat kung masyado akong nagsasalita. Hindi ba't binigyan tayo ng Diyos ng mga bibig para magsalita? Ang mahalaga ginagawa ko na maayos ang trabaho ko. Hindi ba't pinaponte na kita sa iyong destinasyon sa tamang oras, tuwing lalabas ka? Victoria Clark, alam mo ba kung ano ang status ko? Ang pagiging tsuper mo at pagbukas ng pinto para sa iyo ay nagpaparamdam na sa akin na agrabyado at minamaltrato ako. How dare you fire me? Sa sandaling magsalita si Tim nang walang galang, napasimangot si Victoria sa disgusto. Ngayon, ang tanging taong makapaghagis ng mga kahalayan sa harap ni Victoria ay si Michael. Sa mismong sandaling ito, sumugod si Arnold, hinawakan ang braso ni Tim, at hinaila siya palayo habang kausap si Victoria. Paumanhin, Miss Clark, medyo impulsive si Tim. Mangyaring huwag isa puso. Ilalabas ko siya. Hinaila ni Arnold si Tim hanggang sa parking lot sa basement floor ng office building. Galit na galit si Tim, at sinabi niya kay Arnold, Tito Arnold, bakit mo ako hinaila pababa? Dapat hayaan mo akong pag-alitan ng asong Victoria na iyon ng mas matagal para mailabas ko ang aking pagkadismaya. Smack! Tinampal siya ni Arnold at galit na sinaway, bawal kang magmura kay Victoria. Nipatikip ng mukha si Tim sa gulat, hindi niya inaasahan na sasampalin siya ng tiyuhin. Naagrabyado siya sandali, at bigla siyang nagtanong, Tito, gusto mo ba si Victoria? Mabilis na tanggi ni Arnold, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tumawa si Tim at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kay tita ang tungkol dito. Pareho kaming lalaki, naiintindihan ko. Si Victoria ay isang napakarilag na kagandahan na nakakaakit sa mga lalaki sa lahat ng edad. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Tama, natulog ka na ba sa kanya? Hindi naman itinanggi ni Arnold sa pagkakataong ito. Sa halip, sinabi niya, may boyfriend na siya. Sabi ni Tim, so ano? Sa panahon ngayon, hindi na hadlang ang pagkakaroon ng boyfriend. Besides, pretty boy lang naman ang boyfriend niya. Umiling si Arnold at sinabing, ano ang silbi ng pagkakaroon ng pera? Si Victoria ay mayaman, at hindi siya murang babae na makikitulog sa isang tao at magkakaroon ng kanilang anak sa milyon-milyong dolyares. Talagang mahal ni Victoria ang binatang iyon. Tumawa si Tim at sinabing, sa mga araw na ito, isa sa mga hindi ko pinaniniwalaan, ay ang tunay na pag-ibig. Uncle, may idea ako. Gumastos ng ilang libong dolyar at magpadala ng magandang babae para akitin ang magandang batang lalaki ni Victoria. Pagkatapos, ipaalam sa kanya ang tungkol dito. Sa oras na iyon, itatapon na siya ni Victoria, at magkakaroon ka ng pagkakataon sa kanya. Nagsindi ng sigarilyo si Arnold at sinabing, sa tingin mo hindi ko pa nasusubukan. Gumastos ako ng halos 20 grand sa lahat ng uri ng babae at pinadala ko sila para makalapit sa Michael. Gayunpaman, hindi man lang nilinggan ni Michael ang alinman sa kanila at tumanggi na ibigay sa kanila ang kanyang numero. Si Michael ay may mataas na katayuan at pamantayan. Hindi niya gusto ang mga oddball na kinuha ni Arnold. Si Tim ay humihit-hit ng sigarilyo, nag-isip tungkol dito, at sinabing, dahil hindi uobra ang pang-akit kay Michael, maaari tayong magsimula sa Victoria. Si Victoria ba ay isang fitness junkie na mahilig tumakbo sa treadmill? Tumango si Arnold at sinabing, madalas siyang tumatakbo sa treadmill sa mga huling business trip na pinagsamahan namin. Minsan, magsasanay din siya ng yoga sa kanyang silid. Napaka-motivated niya. Tumawa si Tim at sinabi kay Arnold ang kanyang malisyosong ideya. Kung tinawagan ni Michael si Victoria kapag tumatakbo siya sa treadmill, at bigla mo siyang mapasigaw, gagawin ba niya? Tumawa si Arnold at hinawakan ang buhok ni Tim. Rascal, magtiwala ka na makaisip ka ng ganyang malikot na ideya.
Magandang ideya, maaari ko munang hayaan si Michael na hindi maintindihan si Victoria, at kapag naisip niyang niloko siya nito, maaaring hindi siya makipaghiwalay sa kanya. Ngunit, bilang isang lalaki, dapat siyang makaramdam ng labis na pagkabigo, at dapat na nais niyang maghayganti. I'll then send those women to approach him. Iyon ay magpapataas ng mga pagkakataon na magtagumpay. Kapag nalaman ni Victoria na niloko siya ni Michael, siguradong maghihiwalay sila. Parang scoring sa basketball. Hindi mo kailangang maghangad ng basket. Makaka-score ka kung tumama ang bola sa board. Sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang taktikang ito para makipaghiwalay ang punk na si Michael kay Victoria. Kabanata 211, pinakamataas na antas ng paglalaro ng isang tao. Sa abandonadong pabrika sa suburbs ng New York City. Ikinwento ni Tim at pagkatapos ay sinabi, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Arnold ng pagpindot sa board para makascore. Gusto lang kitang magalit. Smack. Muli siyang sinampal ni Michael, na nakaramdam ng pagkainis kay Tim, na nagpahirap kay Michael sa loob ng 10 minutong iyon. Hindi ko akalain na ang bagay na ito ay isang plano ninyong dalawa ni Arnold. Bastos talaga kayo para lokohin ako ng ganito. Galit na galit si Michael. Hindi niya hahayaan na lang. Ilabas mo ang iyong telepono, sabi ni Michael kay Tim. Sir, ano pong gusto niyo sa cellphone ko? Hindi agad inilabas ni Tim. Pinitukan siya ni Pablo at pinutol, dalhin mo rito gaya ng sinabi sa iyo. Huwag kang ang magsalita ng walang kwenta. Si Tim ay hindi isang malisyosong manloloko, ngunit siya ay may mabahong bibig at masyadong madaldal. Gayunpaman, pagdating sa masasamang tao tulad ni Pablo, ang isa ay kailangang bugbugin ng isang beses para sa kahit na salita ng walang kaparirikon. Hindi na naglakas loob pa si Tim na maglabas ng kalokohan at nagmamadaling inilabas ang kanyang cellphone na magalang niyang iniabot kay Michael. Password. Malamig na sabi ni Michael. Natutunan ni Tim ang kanyang leksyon sa pagkakataong ito, ang password ay 455,667. Ano ang gusto mong gawin dito? Tumawa si Michael at sumagot, ayaw mo ba akong pinaglalaroan? Hahayaan kitang matikman ang sarili mong gamot. Sinabi ni Michael kay Pablo, kumuha ng isang lalaki na lumapit at kumuha ng matalik na larawan kasama si Tim, pagkatapos ay i-post ito sa Instagram. Napalunok ng laway si Tim at sinabing, pwede mo akong patayin, pero hindi mo ako pwedeng insultuhan, huwag kang bumangon sa anumang kalokohan. Gayunpaman, hindi siya lumaban para protektahan ang kanyang dignidad. Maayos na kumuha ng intimate photo na magkasama ang dalawa. Pagkatapos, na-post ito sa Instagram gamit ang account ni Tim. Lalabas na ako. Gusto ko ang mga lalaki. Walang na-block si Tim sa Instagram, at marami siyang followers, kaya nagkagulo kaagad nang i-post niya ito. Alam ni Tim na tiyak na gagawa ng malaking bagay ang kanyang mga kaibigan dito. Hindi na siya madaling makakuha ng girlfriend. Gayunpaman, hindi iyon ang pinakamasamang kinahinatnan. Maya-maya, tumawag ang ama ni Tim. Pulutin. Pinindot ni Michael ang loudspeaker button at saka pinasagot si Tim sa tawag. Tatay. Agad na nagalit ang ama ni Tim. Hayop ka. Ano ang impyerno ng bagay na na-post sa Instagram? Bilisan mo at tanggalin mo bago pa makita ng mga kamag-anak at kaibigan natin. Ang ilan sa aking mga kasamahan ay mayroong iyong Instagram. Bilisan mo at tanggalin mo. Gustong magpaliwanag ni Tim sa kanyang ama, ngunit tumangala siya sa seryosong ekspresyon ni Michael at hindi ito nang ahas na gawin iyon. Sabi niya, Tatay. Hindi ako naglalaro, totoo yan. I'm sorry, Dad. Sorry, Mom. Umiiyak si Tim habang nagsasalita. Sa kabilang dulo ng telepono, biglang nalagutan ng hininga ang ama ni Tim. Ikaw na hindi matapat na anak. Hindi nakita anak. Agad na tumawag ang ina ni Tim pagkababa ng kanyang ama. Anak, ano ba talaga ang nangyayari? Wala ka bang girlfriend dati? Nay, ang mga girlfriend na nakausap ko sa iyo noon, puro kasinungalingan. I'm sorry, Mom, dahil pinahiya kita. Ang daming sinabi ni Tim, maswabe ang pananalita niya. Wala namang mawawala sa kanya, at maipaliwanag na lang niya kapag nakauwi na siya. Pakiramdam niya ay hindi masyadong malupit ang paglapit ni Michael dahil hindi naman siya nasaktan. Sabi ng ina ni Tim, pag-uusapan natin ito pagbalik mo.
Gumugol ng oras sa iyong kasintahan at bigyang pansin ang kaligtasan. Pagkasabi niyo na ibinaba na niya ang telepono. Hahaha. Hindi napigilan ni Pablo at ng kanyang mga kampan ang humagalpak ng tawa. Sinabi ni Pablo kay Tim, "Anak, kailangan mong magpasalamat kay Mr. Michael. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mo malalaman ang tunay mong pagkatao." Tinukso ng mga kampa ni Pablo, "Ang galing mo, buddy." Napaluha si Tim on the spot. Gayunpaman, hindi lang iyon. Isa pang tawag ang pumasok, at tumulong si Pablo na pinindot ang sagot. "Kamusta? Tim? Halimaw ka. Anong problema mo?" Ang tumatawag ay isang batang babae na tila nagkaroon ng relasyon kay Tim. Siyempre, gustong magpaliwanag ni Tim, ngunit nakita niya ang nakakatakot na titig sa mga mata ni na Michael at Pablo. Wala siyang choice kundi ang sabihin, "May problema nga ako, ano ba?" Nagmura ang babae sa kabilang linya, "Tim, nagsinungaling ka sa akin. Sobra sa pagsisinungaling sa asawa ko para sa'yo. Pumunta sa impyerno." Pagkasabi niyo na ibinaba na niya ang telepono. Tumingin si Michael kay Tim, sa pag-aakalang karapat-dapat siya rito dahil may nakipag-date siya sa isang babaeng may asawa. Nako, kapag nalaman ng asawa niya, kukuha siya ng papatay sa akin. Parang wala ng pag-asa si Tim. Sa puntong ito, lumakad si Michael at nagtanong, "Masaya bang makipaglaro sa iba?" Umiyak si Tim at sinabing, hindi na ako mangangahas na gawin ito muli. Alam ko ang mga pagkakamali ko. Sa kabutihang palad, si Michael ay ang supling ng isang makapangyarihan, misteryosong pamilya. Kung hindi, imposibleng matukoy ang sitwasyon na nasa loob ng 5 minuto ang kanyang kasintahan, na milya-milya ang layo. Gayunpaman, hindi niya kayang parusahan si Tim lamang. Kinailangan din niyang galitin si Arnold, ngunit sinisikap ni Arnold na gamitin ang pagkakataong ito para maghiwalay sina Michael at Victoria. Kailangan kong paalisin si Arnold sa Victoria at Perry Express. Kabanata 220, ang mahiwagang kabinet ni Kayden. Hindi alintana ni Michael kung ilang taon nang nagtatrabaho si Arnold sa Perry Express at kung paano niya ginawa ang kanyang lakas ng loob para sa kumpanya. Ngayong si Michael ang boss sa likod ng Perry Express, maaari niyang tanggalin ang sinumang gusto niya. Gayunpaman, tila napakadali ng parusa kung sisibakin na lang niya si Arnold. Biglang naisip ni Michael ang misteryosong locker ni Kayden sa golf course. Ito ang impormasyong narinig ni Michael sa silid ng hotel ni Ivy sa Japan. Pagkabalik sa US, pinadala niya si Pablo para tingnan ito. Gayunpaman, kahit na may membership, ang ilang lugar sa golf course na iyon ay exclusive sa mga individual ng isang partikular na klase, kaya hindi man lang makalapit si Pablo. Natakot si Michael na baka ma-alarman niya ang target kung gagawa siya ng mga puwersahang paraan. Sa halip ay maaari niyang gamitin si Ivy para makalapit sa locker na iyon, ngunit ayaw niya itong yayain dahil sa tuwing magkikita silang dalawa, parang may mangyayaring mali. Ngayon, magagamit niya si Arnold para makalapit sa locker na iyon. Kaya, muling naglakad si Michael patungo kay Tim at sinabing, "Punk, makinig kang mabuti sa sinasabi ko sa iyo ngayon. Tawagan si Arnold mamaya, pero baka itanong niya muna kung bading ka o hindi. Sabihin mo lang na hindi ka at na ang boss mo, si Kayden Huxley, ang pinilit mong i-post ang larawang iyon sa Instagram dahil gusto kanyang asarin." Natigilan si Tim. "Ang aking boss, Kayden Huxley." Tumango si Michael at sinabing, "Sabihin mo lang na pagkatapos mong tanggalin sa Perry Express, nagsimula kang magtrabaho bilang tsuper ni Kayden sa Breezy Express. Sabihin mo sa kanya na pagkatapos malaman ni Kayden na nagtatrabaho ka noon sa Perry Express, patuloy kanyang binubuli at dinala ka sa bar para uminom. Gayunpaman, bagamat inaapi ka, narinig mo ang sekreto ni Kayden. Nalaman mo na mayroon siyang pribadong locker sa golf course sa Great Mountain Villas, kung saan maraming confidential na dokumento ng Breezy Express. Sabihin kay Arnold na kapag nakuha na niya ang mga dokumentong ito, mahaharap niya ang Breezy Express ng matinding suntok." Napakatalino ni Tim, kaya mabilis niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Michael. "Naiintindihan. Tumawag ka," utos ni Michael. Agad na tinawagan ni Tim si Arnold. Gaya ng inaasahan niya, ang unang sinabi ni Arnold ay, "Ano bang problema mo, anak? Gusto mo ba ang mga lalaki? Alam mo bang masisira ang mga magulang mo dahil dito? Pilasan mo at palitan mo."
Tumawa si Tim at sinabing, Tito, ayoko sa lalaki. Ako ay tuwid. Gustong paglaruan ako ng boss ko, kaya pinilit niya akong i-post iyon sa Instagram. Amo mo. May bagong trabaho ka na naman. Wala ka bang planong umalis sa New York City sa loob ng ilang araw at pumunta sa ibang bansa ng ilang araw? Tanong ni Arnold. Sagot ni Tim, oo, pumunta ako sa karibal mo, Breezy Express, kung saan ako nagtatrabaho ngayon bilang tsuper. Breezy Express. Nagulat si Arnold. Sino ang boss na gumawa ng kalokohan sa iyo? Caden Huxley. Sagot ni Tim. Sabi ni Arnold, kaya ang munting bastard na si Caden. The last time he asked me to boycott Victoria, hindi ako sumunod. Hindi kaya sinasadya kanyang ipahiya dahil alam niyang kamag-anak mo ako. Sumulyap si Tim kay Michael, at matapos mahuli ang pahiwatig sa mga mata ni Michael, agad itong sumagot. Oo, 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 nabanggit ko lang na tiyuhin kita, at sinimulan niya akong ipahiya sa pamamagitan ng pagpilit sa akin na uminom at magsuot ng mga damit na pambabae, na sinundan ng post na iyon sa Instagram. Tito, tumawag lang ang mama ko, alam mo ba ang sinabi niya? Siya. Nagsimulang umiyak si Tim habang kinakausap niya ang kanyang sarili. Sa puntong ito, sumimangot si Michael, at agad na tumigil si Tim sa kakadaldalan. Ikaw bastos ang bibig. Umiling si Michael. Gayunpaman, tila natural si Tim sa pagsasabi ng mga kasinungalingan. Galit na saway ni Arnold, tama ang nanay mo. Concern lang siya sayo. Si Tim, isasama ka talaga niya kahit saan siya magpunta ngayon para mabuli ka niya. Samantalahin ang pagkakataon na obserbahan kung anong uri ng mga tao ang kanyang nakakasalamuha at humanap ng ilang ebidensya laban sa kanya. Matagal nang nais ni Arnold na mag-ayos ng isang tao na pumunta sa Breezy Express, at gumawa si Tim para sa isang magandang pon. Tuwang-tuwang sabi ni Tim, Tito Arnold, iyan mismo ang tawag ko sa iyo. Nabalitaan ko lang na mayroon siyang pribadong locker na naglalaman ng mga trade secret ng kanyang pamilya sa golf course ng Great Mountain Villas. Tito, kung makukuha mo ang mga gamit sa locker na iyon, tiyak na matutulungan mo ang Perry Express na talunin ang Breezy Express. Baka ay promote ka ni Miss Audrey na maging presidente ng Perry Express. Hahaha. Maya-maya'y napawi ang malakas na tawa ni Tim nang makita niya sina Pablo at Michael na mahigpit na kumikinang sa kanya. Hindi nakaimik si Michael. Ang bastos na ito ay sobrang immersed sa papel. Napagplanuhan na niya na ang tiyuhin niya ang papalit kay Victoria bilang presidente matapos ang usaping ito. Nakakahiya na hindi siya artista. Locker. Anong locker? Sabihin mo sa akin ng malinaw, kung ano ang eksaktong sinabi nila. Seryosong tanong ni Arnold. Agad na bamulong si Tim, hindi ko masabi sa iyo. Papalapit na si Caden. Tatawagan kita ulit mamaya. Hey, Mr. Caden, papunta na ako dyan. Pinaba ni Tim ang tawag. Pagkababa ng telepono, sinabi agad ni Thurston kay Michael, Michael, nagtanong si Uncle Arnold na hindi mo ako sinagot. Natakot akong ilabas ang pusa sa bag, kaya ibinaba ko ang tawag. Pakiusap huwag kang magalit. Ngumiti si Michael. Medyo matalino ang batang ito. Gayunpaman, ang mga taong may maliliwanag na wika ay karaniwang hindi mapagkakatiwalaan at hindi tapat. Sabi ni Michael, sa susunod, aayusin ko na maging tsuper ni Caden Huxley. Mas mabuting sundin mo ang mga utos ko, kung hindi, aayusin kitang makasama ng isang hayop at hindi isang lalaki ang susunod. Natarante agad si Tim. Talagang susundin kita, magtiwala ka sa akin. Hindi kailangang paniwalaan ni Michael si Tim. Mas mabuti kung si Tim ay sumunod at kumilos ang kanyang sarili. Kung hindi, tuturuan lang niya ito ng leksyon. Dagdag pa ni Michael, at saka, hindi mo naman kailangang magsinungaling sa pagsisinungaling mo kay Arnold. Kung tutuusin sa tono ng boses ng nanay mo, dapat ampunan ka. So, hindi mo tiyuhin si Arnold. Si Tim ay nagsimulang umiyak sa lupa matapos marinig ang kanyang mga salita. Makalipas ang 3 araw. Dumating si Michael sa New York City International Airport para sunduin si Victoria. Sabay na bumalik si Victoria, at nang makita ni Michael si Arnold, nakaramdam siya ng pagnanasang suntukin siya. Gayunpaman, hindi pa nalalampasan ni Arnold ang linya kasama si Victoria, at nakatulong pa rin siya sa Michael.
Sa kabilang banda, hindi alam ni Arnold na nahulog na pala siya sa bitag ni Michael at naging sangla niya. Nang makita niya si Michael, mayabang at mapagkunwari niyang tanong, "Oh, andito ka pala Mr. Hodgson. Kumusta ang mga bagay-bagay sa Departamento ng Pagsasanay?" Kabanata 221, Pagbukas ng Locker. Si Arnold ay ang Deputy President ng Perry Express. Kasabay nito, si Michael ay supervisor lamang ng bagong tatag na Departamento ng Pagsasanay ng kumpanya. Nasa level lang siya ng Department Manager. In terms of position, there was no way na may kumpara niya kay Arnold dahil subordinate siya ni Arnold. Sa makatuwid, itinapon ni Arnold ang kanyang timbang sa paligid bilang superior ni Michael. Kung wala si Victoria, pinadala niya si Michael sa malite niya. Kinuha ni Michael ang malite ni Victoria at binigyan ito ng halik bago sinagot ang tanong ni Arnold. Napakahusay ng pagsasanay, at ang mga batang babae ay seryoso sa pag-aaral ng Ingles. Mabilis din silang matuto. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang palaging pumunta at tingnan ang mga resulta. Sabi ni Arnold, tiyak na susuriin ko sila, pero kailangan kong pumunta sa golf course ngayon. Hintayin mo ako sa training department sa ganitong oras bukas. Pupunta ako para i-check ng personal. Bagamat nagalit si Michael, nag-aatubili pa rin siyang nagsabi, "Oo, Mr. Decker." Sa kabilang banda, curious na tanong ni Victoria, "Since when you play golf? Sinong paglalaroan mo?" Sa loob ng maraming taon, magkakilala ang dalawa, at alam ni Victoria na hindi naglalaro ng golf si Arnold. Natatawang sagot ni Arnold, "Wala, maglalaro lang ako mag-isa, haha." Hindi niya kayang ipaalam kay Victoria ang sekreto ni Caden sa golf course, baka nakawin ni Victoria ang credit sa kanya. Si Victoria ang presidente ngayon ng Perry Express. Gayunpaman, mas maliit ang share niya sa Perry Express kaysa kay Arnold, kaya acting president lang siya. Si Audrey pa rin ang tunay na nasa kapangyarihan. Naniniwala si Arnold na hanggat magagawa niya ng maayos sa pagkakataong ito, maaari niyang hilingin si Audrey at ang board of directors na gawin siyang presidente ng Perry Express. Sa oras na iyon, sa wakas ay posible na niyang mapasuko si Victoria. Ang dahilan ay, karamihan sa mga kababaihan ay magiging hanga sa kanilang mga nakatataas. Pagkalabas ng airport exit ay sinundo si Arnold ng kanyang tsuper. Habang nagmamaneho, tinanong ni Michael si Victoria, "Babalik ka ba sa opisina?" Hinawakan ni Victoria ang kamay ni Michael at sinabing, "1 linggo na kitang hindi nakikita. Umuwi na lang tayo." Nagkunwaring bumantong hininga si Michael at walang magawang umiling. Ang pagiging subordinate ay nangangahulugan na nawala mo ang iyong mga karapatang pantao, at kailangan mong pumunta saan man pumunta ang iyong amo. Bahagyang hinampis ni Victoria si Michael at sinabing, "Ayaw mong umuwi, di ba? Punta na tayo sa opisina." Nagmamadaling tumawa si Michael at sinabing, "No, I'd very much like to go home." Haha. Makalipas ang 1 linggo, sa golf course ng Great Mountain Villas. "Hey, Mr. Decker, nagkita ulit tayo. Nahuhumaling ka sa golf lately, ha? 3 beses na kitang nakita dito ngayong linggo." Si Caden ay casual na nagbihis at nakasuot ng baseball cap at salaming pang-araw. Hawak ang isang golf club sa kamay, naglakad siya patungo kay Arnold. Nang makita ni Arnold si Caden, ngumiti ito at bumati, "Mr. Oxley, alam kong madalas kang pumunta dito, kaya madalas din akong pumunta dito. Ako ay isang baguhan. Kailangan kong matuto ng higit pa sa iyo." Biglang naging kakaiba si Caden dahil magkaaway sila noon ni Arnold na magkaaway noon. Gayunpaman, parang sinasadya ni Arnold na lumapit sa kanya. Naglakad sina Caden at Arnold sa lugar kung saan kakaunti ang mga tao at nagtanong, "Arnold, kumusta ka sa Perry Express kamakailan?" Napabuntong hininga si Arnold at sinabing, "Wag mo nang banggitin." Pagkatapos ng biglaang pagkuha ng Perry Express at pagiging bagong presidente, umalis muli si Audrey. Gayunpaman, hinayaan niyang maging presidente si Victoria, na 2 buwan pa lang nakasakay. "I've been working hard 4 years sa Perry Express, at mas marami akong shares kaysa sa kanya. Gayunpaman, hindi ako ang napiling maging pangulo." Tinapik ni Caden ang balikat ni Arnold at tumawa. "Haha, Arnold, sa tingin ko, baliw si Audrey."
Una niyang sinimulan ang pag-recruit ng mga dayuhang babae bilang mga surir, na naging dahilan upang tayong lahat sa industriya ng surir ay kailangang sumunod sa mga yapot nito at mamuhunan ng maraming pera ng walang dahilan. Ngayon ay gumagawa siya ng isang babaeng hindi pa nagpapatakbo ng isang kumpanya ng logistic, ang gumaganap na pangulo. Walang alam si Victoria Clark. Ang ganda lang ng mukha niya. Paano siya may kukumpara sa akin? So, bakit hindi mo nalang iwan ang Perry Express at pumunta sa Breezy Express? Hinihiling sa akin ni Lolo na i-poach ka. Si Arnold ay isang tusong matandang Zorro, at upang malaman ang mga sekreto ni Kayden, kailangan muna niyang makuha ang kanyang tiwala, kaya nagkunwari siyang interesado. Sinabi ba talaga ni Mr. Huxley iyon? Siyempre, sabi ng lolo ko, ikaw lang sa Perry Express ang maaaring magbanta sa amin, kaya hanggat maaari ka naming i-poach, walang halaga sa amin ang Perry Express. Ginoo. Nambobola talaga ako ni Huxley. Hindi ako ganoon kakaya. Well, ngunit alam ng isang mabuting ibon ang tamang tirahan. Kung patuloy na binabaliwala ni Miss Audrey ang aking kakayahan, hindi ko magagarantiya na mananatili ako sa Perry Express magpakailanman. Napangiti si Kayden. Madalas na nagkikita ang dalawa para maglaro ng golf sa susunod na linggo, at nakuha na ni Arnold ang tiwala ni Kayden. Sa isang maaraw at maangin na hapon, muling nagkita sina Arnold at Kayden sa golf course ng Great Mountain Villas. This time, masayang nakikipagkwentuhan si Arnold sa mga kaibigan ni Kayden. Arnold, maupo ka dito at hintayin mo kami habang papasok tayo saglit, sabi ni Kayden. Gusto na ring bumangon ni Arnold. Anong gagawin mo sa loob? Hindi ba ako pwedeng sumama sayo? Mukhang wala ka pa ring tiwala sa akin, Mr. Kayden. Alam na ni Arnold na nasa loob ang locker. Nagtawanan si Kayden at ang mga kaibigan niya. Tumawa si Kayden at sinabing, Arnold, ito ay isang maliit na sikreto sa pagitan nating mga kabataan, kaya huwag na lang. Huwag kang mag-alala, tiyak na tinatrato kita bilang isa sa amin, ngunit lahat tayo ay may karapatan sa sarili nating privacy. Tinapik ni Kayden ang balikat ni Arnold at saka pumasok kasama ang dalawa niyang kaibigan, mga sayen din ng mayayamang pamilya. Pagkaalis ng tatlo, in-unlock ni Arnold ang kanyang phone at nag-text sa isang taong walang avatar sa kanyang contact number. Pumasok na sila sa loob. Nagkaroon ng feature sa privacy kung saan masisira sa sarili ang mensahe 3 segundo pagkatapos itong basahin ng tatanggap. Hindi nagtagal, automatikong nabura ang mensahe. Pagkatapos lamang ng 1 minuto, isang kakaibang bapor na parang frisbee ang biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng golf course. UFO. May UFO. Sigaw ni Arnold. Si Kayden at ang kanyang mga kaibigan ay pawang mga kabataan na may matinding pag-uusisa tungkol sa mga UFO, kaya agad silang tumakbo nang marinig si Arnold. Nang tumangala sila at nakita ang frisbee sa langit na hindi pa nila nakita noon, talagang natuwa silang tatlo. Wow! Isa talaga itong UFO. Saan ito nanggaling? Pilasan mo at magpa-picture. Nakakamangha talaga na makakita ng UFO sa buhay na ito. Kinuha ni Kayden ang kanyang cellphone at nakipag-chat kay Ivy sa pamamagitan ng video call. Honey, bilis, tingnan mo yung bagay sa langit. Hindi mo ba naisip na parang UFO? Habang silang tatlo ay naaakit sa kakaibang tanawin sa kanilang harapan, nakalusot na si Arnold, buti na lang nakalock ang locker. Mukhang matino talaga ang tatlong saya na iyon. Bagamat sabik nilang makita ang UFO, hindi nila nakalimutang i-lock ang locker. Gayunpaman, naghanda na si Arnold ng isang universal na susi. Inilabas ni Arnold ang susi at mabilis na binuksan ang pinto ng cabinet sa isang click. Kabanata 222, nadula si Emily sa panganib. Hindi napansin ni Arnold na may pinhole camera sa itaas ng ulo niya. Kung ang mga Huxley's Breezy Express ay talagang mga trade secret na nakatago sa locker, siya ay sisingilan para sa komersyal na pagnanakaw. Gayunpaman, excited na sumilip si Arnold sa locker, wala siyang nakitang dokumento o kontrata sa locker. Nagkaroon lamang ng ilang mga larawan. Lahat sila ay mga larawan ng magagandang babae. May 3 larawan ng magagandang babae sa gitna, kung saan may mga simbolo, krus, at tseke na hindi maintindihan ni Arnold.
Hindi alam ni Arnold kung ano ang kinakatawa ng mga larawang iyon, ngunit dahil nahirapan siyang buksan ang locker na iyon, nagpa siyang mag-imbestiga ng malinaw. Kaya naman, agad na kinuha ni Arnold ang kanyang telepono at kinunan ng litrato ang tatlong larawan sa locker, na pagkatapos ay ipinadala niya sa isang tao. Sa sandaling ito, sa isang SUV sa labas lamang ng golf course, nakatanggap si Tim ng mensahe mula kay Arnold. Nakaupo sa tabi niya sina Michael at Pablo. Nakaupo ang dalawa sa tabi ni Tim na parang kinidnap siya. Dahil sa tampok na pagsira sa sarili ng mga mensahe, ang larawan ay magagamit lamang sa loob ng 3 segundo. Kaya naman, agad na tinapik ni Tim ang screen gamit ang kanyang kanang gitnang daliri upang isave ito bilang isang screenshot. Pagkatapos isave ang screenshot, iniabot ni Tim ang kanyang telepono kay Michael at sinabing, "Boss, tingnan mo, ito ang larawan ng mga larawan sa locker na kinunan ni Arnold." Hinawakan ni Michael ang telepono at medyo nagulat siya nang makita ang larawan. Ano ito? Tulad ni Arnold, naisip din ni Michael na ang locker ay naglalaman ng ilang mga lihim ng kalakalan, ebidensya ng kanilang mga krimen, o kahit na droga at iba pa. Gayunpaman, nagsagawa siya ng imbestigasyon sa 4 na tao na maglalaro ng golf kasama si Caden at nalaman na ang lahat ng mayamang Cyan ay walang ginagawa sa buong araw. Bagamat namamaga ang mga ito, hindi sila kailanman humawak ng droga at kadalasan ay gusto lang nilang magsaya o makipaglandian sa mga babae. Dahil gusto nilang magsaya, madaling ipaliwanag kung ano ang mga larawan. Ang mga dilag sa mga larawan ay maaaring ang kanilang mga target. Si Michael ay nag-zoom in sa larawan at maingat na pinagmasdan ang 3 magagandang babae sa mga larawan, para lamang mabigla. Damn! Kilala talaga ni Michael ang 2 sa 3 dilag na iyon. Ang nasa dulong kaliwa ay walang iba kundi ang kapatid ni Victoria, si Emily. Ang nasa gitna ay ang magandang may-ari ng Cafe Nostalgia, na kasing ganda ni Ivy. Hindi alam ni Michael kung sino ang nasa dulong kanan. Tumingin din si Pablo at sinabing, parang walang halaga sa locker. Si Caden at ang kanyang mga kaibigan ay nag-freeload lamang ng mga mayayamang Cyan na walang ginagawa buong araw maliban sa pagsundo sa mga babae. Sa tingin ko ang 3 babaeng ito ang kanilang target. Ngumiti rin ang mabahong si Tim at sinabing, tama, sa tingin ko rin. Ngunit ang mga larawan ng 3 magagandang babaeng ito ay may annotated na iba't ibang mga simbolo. Anong ibig nilang sabihin? Napansin din ni Michael ang mga simbolong iyon, at matagal na niyang pinag-iisipan ang bagay na iyon. Itinagilid ni Tim ang kanyang ulo, tumingin sa screen ng telepono, at nagsimulang mag-decipher ng mga ito mismo. Alam ko. Malamang naghahanap sila ng magagandang babae tapos mag-aagawan kung sino sa kanila ang pwedeng ligawan. Hahaha, dapat ganon. Ang malisyosong at kakilakilabot na mayayamang pangalawang henerasyong tagapagmanang ito ay walang ibang gagawin kundi makipagkumpetensya sa mga ganitong bagay. Ngunit lahat sila ay tagapagmana ng mga pamilyang bilyonaryo. Makukuha nila ang lahat ng uri ng babae na gusto nila. Napakawalang kwenta. Malamig na yumuko si Pablo. Rascal, sigurado ka bang makukuha nila ang kahit sinong babae na gusto nila dahil lang sa mayaman silang second generation heirs? Masyado ka pa ring walang muwang kung tutuusin. Napakalaki ng bansang ito, at silang 5 ay wala. Tama si Pablo. Si Caden at ang kanyang mga kaibigan ay maaaring mula sa mga nangungunang pamilya sa bansa at madalas ay may mga ordinaryong babae na ibinabato ang kanilang mga sarili sa kanila. Gayunpaman, ang kanilang mga pamilya ay mas mababa pa rin sa mga tunay na makapangyarihang pamilya. Halimbawa, kung ang 5 taong ito ay nagustuhan si Audrey at sinubukang gamitin ang kanilang mga katayuan at kayamanan para akitin siya, malamang na ituring sila ni Audrey bilang mga tanga. Itinuro ni Pablo ang mga larawan at sinabing, tingnan mo ang babaeng nasa gitna na karga-karga ang kanyang anak. Naka-annotate siya ng 5 krus. Ang tinutukoy ni Pablo ay ang may-ari ng Cafe Nostalgia, na napagkamala ni Michael na kalaguyo ng kanyang kapatid. Hindi lang 5 krus kundi may nakasulat din na pangungusap sa ibaba, powerful background, not to be messed with. King. Naalala tuloy ni Michael ang itsura ng babaeng iyon. Makapangyarihang background. Kaya hindi rin ordinaryo ang pamilya ng babaeng iyon. Sa katunayan, sa unang pagkakataon na nakita ni Michael ang babaeng iyon, naramdaman niya na ito ay may marangal na ugali at dapat ay isang mayamang tagapagmana.
Gayunpaman, hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganoon kalakas na background kung kaya't matatakot sa kanya ang mga mayayamang Saiyan na iyon. Paano siya nakilala ni Jamie? Na-curious si Michael. Sa puntong ito, sabi ni Tim, hindi ko masabi na ang babaeng nasa gitna ay napakahirap manligaw kahit na ina na siya ng isa. Medyo maganda siya, pero hindi naman ganoon kahirap ligawan ang mga babae sa kaliwat kanan, di ba? Batay sa mga simbolo sa larawan, tila sila ay nasakop. Ang mga salitang iyon ay hindi angkop sa Michael. Hindi kaya nasakop na ng 5 halimaw na ito si Emily, ang kapatid ni Victoria. May 4 na simbolo sa larawan ni Emily, 2 krus, isang mapusyaw na pulang tuldok, at isang madilim na pulang tuldok. Ano nga ba ang ibig sabihin ng 2 simbolo na ito? Sabik na gustong malaman ni Michael ang sagot. Nais niyang malaman kung ang inosente, maganda at cute na kapatid ng kanyang kasintahan ay na-violate ni Kaden at ng kanyang mga kaibigang Saiyan. Sabi ni Pablo, hindi pa siguro na-conquer yung una. Ang isang tseke ay malamang na nangangahulugan na sila ay nakapasok sa kanyang pantalon. Tingnan mo ang litrato ng babae sa dulong kanan, 2 krus, 3 tseke. Ang pagsusuri ni Pablo ay ang sitwasyong inaasahan ni Michael na totoo. Kung hindi pa nila siya nasakop, may pagkakataon pa si Michael na pigilan sila at protektahan si Emily mula sa kapahamakan. Magpadala ng mensahe kay Arnold at sabihin sa kanya na alamin kung ano ang kinakatawan ng mga simbolo na iyon. Pili ni Michael kay Tim. Pilyong tanong ni Tim, ha? Ito ay hindi isang lihim ng kalakalan. Bakit ko siya tatanungin tungkol dyan? Smack! Hinampis ni Pablo sa ulo si Tim. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Ano ba ang daldal mo? Oo. Hindi nagtagal, natanggap ni Arnold, sa loob ng golf course, ang mensahe at nawala sa loob ng 3 segundo. Sa sandaling ito, hinahangaan pa rin ni Kaden at ng kanyang mga kaibigan ang UFO sa labas. Kung ito ay isang lumilipad na disk, natural na hindi nito maakit ang atensyon ng 3 Saiyan na ito. Lalo na hiniram ni Michael ang UFO sa langit mula sa isang kaibigan, at hindi ito ma-detect ng mga siyentipiko at propesyonal na mananaliksik ng UFO sa maikling panahon. Ito ay talagang isang sasakyang panghimpapawid na nakabalat kayo bilang isang UFO. Ang kaibigan ni Michael ay si Elon Musk, ang presidente ng electric vehicle powerhouse, Tesla, at SpaceX. Kabanata 223, ang plano ng pag-amin ni Kaden. Oo, ito ang taong naglunsad ng manned rocket sa kalawakan kanina. Siya ang pinakamayamang tao sa buong mundo, at tinatawag siya ng ilang tao na Iron Man ng totoong mundo. Ang kanyang mga abot tanaw, pananaw, at pag-iisip, ay higit pa sa iba pang mga negosyante. Ang mga pagkilos tulad ng kolonisasyon sa Mars, paglalakbay sa pamamagitan ng rocket, at pagbuo ng Hyperloop ay maaaring mukhang baliw sa mga ordinaryong tao, ngunit determinado siyang gawin itong isang katotohanan. Noong una niyang itinatag ang SpaceX, hinanap niya ang lolo ni Michael, na humanga sa kanya at namuhunan ng malaking halaga sa kanyang mga proyekto. Gayunpaman, nagpa siya ang lolo ni Michael na ihinto ang pagpopondo dahil ang paggasta ay hindi na makontrol. Ang Hudson S ay nagpahiram ng hindi bababa sa $4 na bilyong sa kanya. Kaya naman, upang akitin si Kaden at ang iba pa sa pagkakataong ito upang makapasok si Arnold ng maayos upang makita ang mga bagay sa locker, humiram si Michael ng isang UFO mula kay Elon Musk. Si Elon Musk ay natural na sumang-ayon sa gayong maliit na bagay, at nakipagpalitan pa siya ng ilang mga kasiyahan kay Michael. Tinanong ni Elon Musk si Michael, gusto mo bang ihatid kita sa labas para magsaya? Tinanong ni Michael, saan? Sumagot si Elon, sa kalawakan. Sumigaw si Michael, maligaw ka. Tulad ng isang nangungunang tindero, sinabi ni Musk kay Michael, halika, tao, ang panahon ng manned spaceflight ay nagsimula na. Kailangan mo lang magbayad ng $100 milyon para ma-enjoy ang paglalakbay sa kalawakan. Inutusan ng lolo ni Michael si Michael at ang kanyang mga kapatid na tumalikod at umalis sa sandaling makita nila si Musk at iwasan siya hanggat maaari. Dahilan, si Musk ay nanghiram ng pera upang pondohan ang kanyang mga proyekto sa kalawakan na nagsunog ng labis na pera. Tinaway ni Michael si Musk sa telepono, magtiwala ka sa lakas ng loob na humingi sa akin ng pera. Hindi mo ibinalik ang $4 na bilyong utang mo sa pamilya ko.
Walang alinlangang sinabi ni Musk, babayaran kita sa Mars pagkatapos nating matagumpay na lumipat doon. Nagmura si Michael at saka ibinaba ang tawag. Sa sandaling ito, hinahangaan ni Caden at Ivy ang UFO na lumitaw ng wala saan. Gayunpaman, interesado lang si Ivy sa mga mararangyang tahanan, kotse, at damit. Wala siyang alam tungkol sa mga UFO. Mahina niyang tanong, naglalaro ka ba ulit ng golf kasama si Arnold? Oo. Tumango si Caden at hihilingin na sana kay Arnold na kumustahin din ang asawa. Pero, nang lumingon siya para tingnan, wala na si Arnold. Agad na ibinaba ni Caden ang video call at napasigaw sa gulat, bakit nawawala si Arnold? Sa sumunod na segundo, agad na pumasok si Caden at ang kanyang mga kaibigan sa loob at nakita nila si Arnold na nakatayo sa tabi ng kanilang pribadong locker. Natarante si Arnold nang makitang sumugod si Caden. Gayunpaman, sapat na ang karanasan niya at agad na sinabing may kalmadong ngiti, ano ang problema? Lumipad na ba ang UFO? Pinalaki ni Caden si Arnold at biglang napagtanto na sinadya ni Arnold na mapalapit sa kanya kamakailan, marahil ay dahil sa isang nakatagong agenda at hindi upang tumalon sa Breezy Express. Sabi ni Caden na may nakakatakot na ngiti, Arnold, pumasok ka dito at binuksan ang pribadong locker namin. Ano ang sinusubukan mong gawin? Imbestigahan mo ako. Medyo magalang si Caden. Ang isang kaibigang nakatayo sa likuran niya ay agad na nagmura, bakit mo sinisira ang aming privacy? Tumawa si Arnold at sinabing, Mr. Caden, mali ang pagkakaintindi mo, lumilipad ang UFO sa napakababang altitude ngayon lang, at may pumasok sa mata ko, kaya hindi ko na malayang naglakad ako at napunta dito. Hindi ko binuksan ang locker. Ito ay palaging bukas. Nakalimutan ba ninyong isara ito dahil nagmamadali kayong makita ang UFO? Isang mayamang Sayan ang nagsabi, imposible. Malinaw kong naaalala na sarado ito nang umalis ako. Lumapit si Caden kay Arnold at tinanong, kuhanan mo ba ng litrato ang mga gamit namin? Bagamat hindi trade secret ang nakatago sa locker kundi mga larawan lamang ng magagandang babae, hindi malik sa iba ang contact. Ang mga naakit sa mga nangungunang Sayan ay talagang napakarilag, at sa pangkalahatan, lahat sila ay nakakabit na. Ang kanilang mga kasintahan o asawa ay karaniwang napakalakas na mga figure. Kapag nakipagkulitin sila sa mga asawa ng ibang lalaki, hindi na nila mararanasan ang kahihinatnan. Kinuha ni Arnold ang phone niya at ibinigay kay Caden. Hindi ko talaga sinasadyang mag-barge in, lalo na ang kumuha ng litrato. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hahayaan kitang tingnan ang aking telepono. Kinuha ni Caden ang telepono at tiningnan ang photo album, mga mensahe, at marami pang ibang app para kumpirmahin na walang mga larawan at walang mensaheng ipinadala sa ibang tao. Gayunpaman, si Caden ay hindi isang tanga, at alam niya ang function ng text message sa pagsira sa sarili sa ilang mga app. Nang makita ni Caden na nalantad ang bagay na iyon, tinapik niya ang balikat ni Arnold at sinabing, Oy, hindi naman talaga big deal. Dahil nakita mo ito, walang masamang sabihin sa iyo dahil isa ka sa amin. Caden. Ang isang mayamang supling ay malinaw na ayaw malaman ni Arnold ang tungkol sa kanilang mga gawain. Iniunat ni Caden ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na alam niya ang kanyang mga limitasyon. Pagkatapos noon, ipinakilala ni Caden kay Arnold, nakita mo na ba ang mga larawan ng mga babaeng ito sa locker? Ito ang mga iilan sa atin na sinubukang ituloy ngunit nabigo. Nakilala namin sila sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dapat mo ring malaman na kaming mga mayayamang Sayan sa pangkalahatan ay napaka-arrogant, at kami ay manindigan para sa isang kotse na nabigo sa edad nito. Nahuli na ang iba. Maaari tayong kumuha ng isang maikling video o kung ano upang bigyan ang ating nalulungkot na kapatid na lalaki ng isang kilig. Tiningnan ni Arnold ang tatlong larawan. Hindi nakakagulat na ang unang simbolo ng bawat larawan ay isang krus. Tinanong ni Arnold, ano ang kahulugan ng mga simbolo sa mga larawan? Ipinaliwanag ni Caden, ang ibig sabihin ng cross ay kabigwang makipag-usap sa kanya, pabayaan ang iba pa. Ang maliwanag na pulang bilog na ito ay nangangahulugan na nagkaroon kami ng isang masayang chat, at maaari kaming lumabas para sa tsaa o isang pelikula. Ang madilim na pulang bilog na ito ay nangangahulugan na naging intimate ka na. Itinuro ni Caden ang dalawang bilog sa katawan ni Emily at nagpaliwanag.
Tumingin si Caden kay Emily at sinabing, ang pinakakaliwang babae ay isang flight attendant na matagal nang nakilala ni Kane. Kahit anong pilit niya, hindi niya magawang lumabas. Sa sobrang galit, gusto niyang magpaliwanag kami. Oo, halos mahawakan ni Mason ang kanyang kamay, at nablock siya pagkatapos. Ang sensitive na babae. Ang tinutukoy niya ay ang mabait na lalaki sa likuran niya na wala pang 1.7 metro ang taas. Galit na sabi ni Mason, nagkukunwaring aloof ang babaeng iyon na si Victoria. Marami na akong naging babae, at sino siya sa tingin niya? How dare she reject me? Caden, 1.85 meters ang taas mo. Dapat mong talunin si Emily Clark. Lahat kami ay nabigo, kaya kami ay umaasa sa iyo ngayon. Naka-evil smile si Caden sa matamis na litrato ni Emily na naka-uniforme ng flight attendant. Kabanata 224, hinabol ni Caden si Emily. Mula nang maitatag ang 5 Packs New York Hunting Team, hindi sila kailanman nabigo kahit isang beses. Hindi lamang silang lahat ay napakayaman, ngunit sila rin ay mga lalaking may iba't ibang estilo. Ang ilan ay matipuno, ang ilan ay banayad at maalalahanin, ang ilan ay may mga figure tulad ng isang celebrity, at ang ilan ay may talento at nakakatawa. Kahit na may nabigong manligaw sa mga babae, maaari na lang silang magpadala ng iba, at magtatagumpay sila. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na matatalo sila ng may-ari ng Cafe Nostalgia. Nabigo ang tila ordinaryong air hostess na si Emily at ang apat na magkakasunod na tao, na labis na nakakasira sa tiwala sa sarili ng mga mayayamang kabataang ito. Bilang nagpasimula ng planong ito, kinailangan ni Caden na tanggapin ang responsibilidad para sa mga miyembro ng kanyang koponan. Ang mga stewardesses ay palaging paborito ni Caden. On the other hand, a rich scion beside Caden said, Caden, dapat more than 4 months pregnant na ang asawa mong si Ivy, di ba? Ang tagal mong pinipigilan, ayaw mo bang ilabas ang galit kay Sophie? Si Ivy ay halos 6 na buwan ng buntis ngayon, at ang kanyang baby bump ay napakalaki. Mas chubbier siya kaysa dati, at iba talaga siya noon. Isa pa, hindi kay Caden ang baby ni Ivy, kaya hindi siya interesado sa kanya ngayon. Katulad nito, 6 na buwan ng buntis si Ivy, ngunit wala ang kanyang asawa sa kanyang tabi, kaya hindi siya masyadong mabait kay Caden. Matagal nang natutulog sa magkahiwalay na kwarto sina Caden at Ivy. Tumanggo si Caden at sinabing, hindi masama si Emily. Gayunpaman, lahat kayo ay nabigo. Ito ay nangyayari na ako ay humahawak nito ng masama kamakailan lamang. Gusto kong paglaruan si Emily. Mason, nasuri mo na ba kung saan siya lilipad sa mga susunod na araw? Sumagot si Mason, oo, lilipad siya sa DC bukas at mananatili doon ng isang araw. Very good, then I will also book a ticket to DC. Habang nagsasalita si Caden, tinext niya ang kanyang assistant na mag-book ng plane ticket para sa kanya. Medyo natarante si Arnold na nasa gilid. Ginoo. Caden, bakit nahihirapang lumipad papuntang DC? Hindi ka ba magkakaroon ng sapat na oras kapag bumalik siya? Nagtawanan si Caden at ang iba. Pumalaklak si Caden at sinabing, Arnold, halatang marami kang hindi alam. Ang mga flight attendant na ito ay mga kabataan at magagandang babae na mahilig sa romansa. Magagawa mo ito sa loob ng 3 araw kung liligawan mo siya dito, ngunit kung pupunta ka sa ibang bansa kasama siya, maaaring matulog siya sa iyo sa isang gabi. Sobrang reserved sila dito, pero once na mag-abroad sila, very liberal na sila. Bukod pa rito, magkakaroon sila ng limitadong oras doon, at magiging mahirap na makilala at mapanatili ang isang long-distance na relasyon. Karamihan sa mga tao ay may posibilidad na makuha ito kapag nagustuhan nila ang isang tao. Karamihan sa mga babae ay gusto ang mga romantikong kilos. Kung pupunta siya sa isang hotel kasama ang isang lalaki sa isang lungsod na tinitirhan niya sa loob ng mga dekada, hindi niya ito makikitang romantiko. Madali nilang mahanap ang hotel at kilala rin sila ng staff ng hotel. Walang romansa o pakiramdam ng pagiging bago. Gayunpaman, kung nangyari ito sa mga lugar tulad ng Paris at London, magiging iba ang mga bagay. Matatagpuan nila itong sariwa, kapanapanabik, at hindi malilimutan. Magpapasalamat pa sila sa lalaki para sa karanasan.
Kung sila ay mag-asawa at magkakaroon ng mga anak sa kanilang sariling lungsod pagkaraan ng ilang taon, maaari na lamang silang humantong sa isang matatag na buhay nang hindi nagkakaroon ng pagkakataong lumipad muli sa mga bansang iyon. Maaalala rin nila paminsan-minsan ang romantikong karanasan ng pakikipagkite sa isang tao, pagkakahawak ng kamay sa kanila habang namimili, umiinom, at pagkatapos ay natutulog ng magkasama. Ang lahat ay tila napaka-romantiko at kahanga-hanga. Ang mga lalaking nag-iimbite ng mga babae sa hindi mabilang na mga petsa at pelikula bago makuha ang kanilang mga puso ay hindi malalaman kung gaano kaliberal ang ilang kababaihan kapag sila ay nasa ibang bansa. Si Kayden ay natural na isang dalubhasa na nauunawaan ang mga kaisipan ng ilang walang kabuluhan at materyalistikong kababaihan. Tanong ni Kayden, ulila na si Emily, tama ba? Tumango si Mason at sinabing, oo, medyo tragic ang buhay niya, at wala siyang makapangyarihang pamilya pero hindi niya iniisip na gumamit ng pera para makuha siya. Hindi siya bibili. Malamig na yumuko si Kayden at sinabing, ang mga taong tulad niya ay talagang kailangang magpakita ng malasakit. Bakit mo lang naiisip na gumastos ng pera para makakuha ng mga babae? Hindi nakakagulat na nabigo ka. Basta panoorin mo ako. Ako ang pinakamagaling sa pakikitungo sa isang mahirap at kahabag-habag na ulila. Tiningnan ni Kayden ang larawan ni Emily at naisip na niya ang eksenang hinawakan siya nito sa mga braso. Gayunpaman, maaari nilang iwanan ito pansamantala at sa halip ay tumuon kay Arnold. Nalaman na lamang ni Arnold ang kanilang sikreto at ipinahayag ang kanyang sarili na may hidden agenda. Para siyang naghihinala sa pagtatangkang magnakaw ng mga lihim ng negosyo. Hindi papayag si Kayden na umalis si Arnold ng ganon-ganon lang. Biglang hinawakan ni Kayden ang mga balikat ni Arnold at sinabing, Arnold, samahan mo kaming magkaraoke. Pipili ako ng magandang hostess para sa iyo. Mabilis na tumanggi si Arnold, hindi, matanda na ako para dyan. Sinabi ni Mason, Mr. Decker, mukha kang bata, malakas, at puno ng sigla. Tara, alis na tayo. Hindi sila magalit ni Arnold, kaya wala siyang choice kundi sundan sila sa isang private club. Pumasok sila sa kwarto at pinalakpakan ni Kayden ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay isang hanay ng mga babae ang bumungad sa kanilang apat. Arnold, pumili ka. Tumingin si Arnold sa kaliwa hanggang kanan at umiling pa rin sa bandang huli. Ginoo. Kayden, mauna na kayo. Hindi ko talaga kaya. May aasikasuhin ako sa opisina. Aalis na ako ngayon. Smack. Hinampis ni Mason ang mesa at sinabing, Mr. Decker, nalaman mo na ang sikreto natin. Kung hindi ka mananatili para magsaya sa amin, hindi kami magiging komportable. Galit na galit si Arnold, at naisip niya, kung matagal ko nang nalaman na ang sikreto mo ay tungkol sa pakikialam sa mga babae, hindi na ako nag-abala pang alamin. Kasalanan ni Tim ang pagbibigay sa akin ng hindi mapagkakatiwalaang balita. Sabi ni Arnold, Mr. Kayden, hindi naman sa nagpapanggap akong mabuting lalaki, pero lagi akong mataas ang standard sa babae. Hindi ako magkakagusto sa kahit na sinong babae maliban na lang kung ito ay tulad ni Victoria. Tumayo si Kayden at sinabing, kaya hindi mo sila gusto, Mr. Decker. Nakuha ko. Baka mag-leave ka. Siguradong makakahanap ako ng babaeng makakatugon sa iyong mga pamantayan sa ibang araw. Ipinapangako kung masisiyahan ka. Tumango si Arnold. Huwag kang mag-alala, Mr. Kayden, hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol sa iyong mga pangyayari. Mag-enjoy kayo kung gusto ninyo. Hindi ko gustong makialam sa simula pa lang. Pagkasabi nun ay umalis na si Arnold. Pagkaalis ni Arnold ay hindi pa rin mapakali si Mason dahil ang babaeng nasa gitna ng litrato ng tatlong babae ay may kakaibang background, at nakita na ni Arnold ang kanyang litrato. Kung ikakalat ni Arnold ang tungkol dito, tiyak na haharapin nila ang paghihiganti ng iba. Sabi ni Mason, Kayden, hindi mapagkakatiwalaan ang matandang fogey na si Arnold. Tsaka, pinaghihinalaan ko na nilapitan ka lang niya dahil sinusubukan niyang ilabas ang ilang sikreto sa iyo. Hindi niya intensyon na tumalon sa Breezy Express. Si Kayden ay humihit-hit ng sigarilyo at sinabing, syempre alam ko iyon. Huwag kang mag-alala, hihilahin ko si Arnold pababa at isasama siya sa atin.
Habang naninigarilyo, biglang napagtanto ni Kaden na isang matangkad at balingkinitang babae sa hanay ng mga babae sa harap nila ay may mga mata na kamukhang kamukha ni Victoria. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng napakasama at malisyosong ideya si Kaden. Kabanata 225, Pagliligtas kay Emily. Ikaw, halika dito. Tawag ni Kaden sa babaeng medyo kahawig ni Victoria. Masunuring naglakad ang babae at hinayaan itong tingnan itong mabuti ni Kaden. Ang hitsura sa kanilang mga mata ay magkatulad, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang ilong ay masyadong flat, ang kanyang mga labi ay iba sa Victoria, at ang kanyang baba ay mukhang kakilakilabot. Kwadrado ang mukha ng babae habang mas maliit ang mukha ni Victoria. Mukha siyang celebrity at napaka-photogenic. Paano kung bigyan kita ng 200 grand para sa cosmetic surgery? Sabi ni Kaden sa babae. Saglit na nag-alinlangan ang babae bago nagtanong, ano ang gusto mong ipa-opera ko ang hitsura? Ipinakita sa kanya ni Kaden ang larawan ni Victoria sa kanyang telepono at sinabing, tulad niya. Nang makita ng babae ang napakagandang hitsura ni Victoria, agad siyang tumango at sumang-ayon, gagawin ko. Ngumiti si Kaden at sinabing, sige, papalitan din natin ang pangalan mo. Mula ngayon, tatawagan kang Victoria Clark. Hindi makuha ni Kaden ang totoong Victoria dahil siya ang babaeng tinitigan ni Russell. Gayunpaman, maaari siyang makakuha ng isang babaeng kamukha niya upang masiyahan ang mga pagnanasa ni Arnold. Anyway, hinding-hindi maaabutan ni Arnold si Victoria, kaya't hindi niya maiisip na makasama ang isang babaeng kamukha niya. Tinawag ni Arnold si Tim at binatukan siya nang matapos ang tawag. Tim, tulala ka ba? Ano bang problema ng tenga mo? Anong uri ng mga lihim ng negosyo ang mayroon sa locker na iyon? Nasa ilalim na ako ng kontrol nila, at nag-aalala sila na sasabihin ko sa kanila. Hindi ako mapakali. Galit na galit si Arnold. Si Tim, na nasa kotse pa rin kasama si Michael, ay agad na nagtanong, Tito, hindi ba mga sekreto ng negosyo ang mga larawang kinuha mo? Galit na sabi ni Arnold, hindi naman business secret iyon kundi wall of honor ng mga babae na tinutugis ng 5 batang iyon. Nakikipagkompetensya sila para makita kung sino ang makakahabol. Sa bili ni Michael, nagmamadaling nagtanong si Tim, I think the girl on far left looks good. Mayroong 2 cross, isang mapusyaw na pulang bilog at isang madilim na pulang bilog. Anong ibig sabihin yan? Ibinaba na ba siya ni Kaden at ng iba pa? Napuno ng galit si Arnold kaya hindi na siya mapakali na magpaliwanag. Anong hinihiling mo? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Sabi ni Tim, Uncle, just tell me. I fell in love with the girl on the far left at first sight, and I'm totally in love with her. Gusto ko rin siyang ligawan. Mabilis na sabihin sa akin kung siya ay nasakop ni Kaden at ng iba pa. Malamig na yumuko si Arnold at nagtanong, ikaw lang. Kahit na ang mga nangungunang Saiyan ay nabigo sa 4 sa kanila, at gusto mo pa ring habulin. Huwag kang mangarap ng gising. 4 na kabiguan. Ang 2 bilog na iyon ay hindi kumakatawan sa tagumpay. Tanong ni Tim. Nang makita kung gaano ka-curious si Tim tungkol sa kung ano ang kinakatawan ng mga simbolo, alam niya na si Tim ay patuloy na mangangaralgal at mangangasiwa sa kanya ng mga tanong hanggang sasabihin sa kanya ang totoo. Kaya, ipinaliwanag lamang ni Arnold, hindi, ang ibig sabihin ng tseke ay nasakop, ang maliwanag na pulang bilog ay nangangahulugan na sila ay nagkaroon ng magandang chat, at ang madilim na pula ay nangangahulugan na sila ay magkahawak kamay na. Bagaman ang babaeng ito ay hindi pa nasakop, sa ngayon, maaaring iba ito sa loob ng ilang araw. Nang marinig ito, agad na natarante si Michael, na nasa kotse, at sinulyapan si Tim. Matalino talaga si Tim para malaman kung ano ang gustong sabihin ni Michael. Agad niyang tinanong, ano ang ibig sabihin nito? Ani Arnold, 4 or 5 months pregnant ang asawa ni Kaden, at matagal na silang natutulog sa magkahiwalay na kwarto. Si Kaden ay malamang nabigo sa sexual, at gusto niyang matulog kasama ang babaeng ito bukas. Nakagawa sila ng masusing pagsusuri at nakakuha ng malinaw na pag-unawa sa kanyang background at mga kagustuhan. Si Kaden ay isang karapat-dapat na tao, kaya sa palagay ko ang flight attendant na ito ay maaakit sa kanya. Tim, huwag kang magtago ng anumang disenyo sa kanya maliban kung hindi mo iniisip na matulog kasama ang isang babae na nakasiping ni Mr.
Kayden. Sa katunayan, si Tim ay nagmula sa isang presentable na pamilya, at tiyak na siya ay sapat na mabuti para kay Emily. Ibinaba na ng dalawa ang tawag ng walang sinabi pa. DC. Pupunta si Kayden Huxley sa DC bukas. Hindi, kailangan kong sabihin kay Victoria na ipaalam kay Emily na panatilihin siyang magbantay laban kay Kayden Huxley. Nagpanik si Michael dahil kung wala siyang pakialam at hahayaang umunlad ang usapin, malaki ang posibilidad na ang bata at ignorante na si Emily ay madaya ni Kayden. Bagamat kinasusuklaman ni Michael ang hamak na si Kayden, kailangan niyang aminin na siya ang tipo ng lalaki na kinagigiliwan ng maraming babae. Matangkad siya, gwapo, at mayaman. Natupad niya ang anumang pangangailangan na mayroon din ang mga babae para sa mga lalaki. Maging si Ivy, na mataas ang standard sa mga lalaki, ay talagang nine-love kay Kayden kahit noong kasal pa siya ni Michael. May isip kung gaano kaakit-akit si Kayden sa mga babae. Sa pangkalahatan, hindi kayang labanan ng mga babae ang kanyang alindog. Kaya naman, muling nag-alinlangan si Michael nang tatawagan na sana niya si Victoria. Kung tatanungin ako ni Victoria kung paano ko nalaman ang bagay na ito, paano ko sasagutin? Nalaman ni Michael ang pribadong locker na mayroon si Kayden at ang kanyang mga kaibigan nang marinig niya ang pag-uusap ni Kayden kay Ivy sa hotel room sa Japan noon. Kung sisiyasatin pa ni Victoria, hindi maiiwasang mabanggit ang bagay na ito. Siyempre, maaari ring magsinungaling si Michael sa kanya, ngunit kailangan niyang gumamit ng hindi mabilang na mga kasinungalingan upang pagtakpan ang kasinungalingan kapag nagawa na niya ito. At saka, hindi kailanman nagsinungaling sina Michael at Victoria sa isa't isa. Kinakain na siya ng katotohanang pinili ni Michael na itago ang pagkikita nila ni Ivy, at hindi niya napigil ang magsinungaling muli sa kanya. Ayaw niyang matulad kay Ivy, na basta-basta kayang magluto ng mga kwento at magsinungaling sa kanya. Nagkataon lang na pagkatapos maging presidente ng Perry Express si Victoria, naging abala siya at kailangang dumalo sa mga komperensya kung saan-saan. Pupunta siya sa kabisera sa mga susunod na araw. Bakit hindi na lang ako pumunta sa DC para pigilan si Kayden at makilala ang magiging hipag ko? Gusto talaga ni Michael na makilala si Emily, at isa pang mahalagang dahilan ay gusto niyang mag-propose kay Victoria. Bago iyon, gusto niyang makilala ang nag-iisang kamag-anak ni Victoria sa mundong ito at hingin ang pahintulot nito. Agad namang nag-book si Michael ng tiket papuntang DC. Samantala, nag-book si Kayden ng direktang flight papuntang US. Nakakuha siya ng mga first class na tiket dahil ito ang parehong airline na pinagtrabahuan ni Emily. Alas 9 ng umaga, dumating si Kayden sa airport, nakaistilong damit. Naakit niya ang atensyon ng marami, ngunit nabalot siya ng mahigpit. Pagsakay niya sa eroplano, tumungo siya sa first class cabin at tahimik na umupo. Hindi nagtagal at nagbulungan ang mga flight attendant sa first class cabin. Emily, nakikita mo yung lalaking naka-white jacket. Ang tangkad at ang gwapo niya. Ang isa sa mga flight attendant ay lubos na nasaktan. Si Emily ay nakasuot ng pulang uniforme ng flight attendant na may guhit na palda, na nagpapakita ng kaakit-akit ngunit marangal na aura. Ngumiti si Emily at tumango. Oo, nakita ko siya. Ang gwapo-gwapo niya.